Good day everyone. So new day, new bike tayo. May bago tayong dating. Ito yung nakaraang vlog ko. Ito yung bagong dating. Duke version 1. Pakita ko sa inyo. So yan, meron tayong Duke version 2. Meron din tayong Duke version 1. So papakita lang natin yung difference niya. Ano ba talaga yung mas okay. Ayan, pakita natin. So Duke version 2, 2023 model to eh. So this one is 2019 Duke version 1. Ayan. So ito yung looks niya. Parang mas compact to, no? So this one kasi parang mas lumaki yung dito niya. Mas umawang, mas lumuwag yung dito. Unlike sa version 1, mas compact. So mas manipis tignan. Ayan, oh. Ayan, oh. Pero yung version 2, ang laki na nung ano. Nagmukhang ano na, Mask Rider, no? Sa headlight naman, so headlight na ito, simple lang din. So one bulb pa rin. Tapos may park light lang sa ilalim. Pero dito, nagkaroon na ng LED dito. Ayan, LED bulb. Tapos walang park light. Parang ito na rin yung park light niya. Yun, pero the rest, kung titignan mo, ayan, no? Ayan yung version 1. Ayan. So, pareho lang ng makina to actually. Pareho ng makina. Ang difference lang ng sabi daw itong version 2, Austria made siya pareho actually. Ito Austria made, pati parts Austria. Ang kumbaga Europe siya. So galing lahat ng Europe, pati yung dinala dito buo na. So yung version 1. So yun. But for the version 2, yung parts niya is Europe pero dito ginawa. Made in Philippines na. So yan, no? Yan yung version 1. So almost halos wala namang pinagkalayo. Ang difference na lang talaga yung harap. Mas lumaki, mas naging wide. So yan, no? Unlike sa version 1, medyo masculine pa yung tignan. Diba? Mas fit. Kasi ang difference pa sa version 1, ang gawa ng Austria, yung pipe from the block, nasa loob, nasa gitna. Tas pababa. Ganun siya. Pero si version 2, from the block, inilalim na nila. Ayan. Ilalim na. Kaya pansin ko, nung pag dinadrive ko si version 1, mas mainit sa legs kapag katagalan na. Kasi nga, yung legs mo, nandito na. Nakalaylay dyan yung legs mo. Ito yung foot peg. So, mainit. Ramdam mo yung ano. Pero ito, hindi na. Nasa ilalim na. So, mas nag-improve. Pero, syempre, ang Duke kasi, parang enduro type na touring eh, no? Kaya tinaas nila yung pipe na yan. So, para at least, kahit nasa lubak-lubak ka or mabato dito, hindi tatamaan yung pipe. So, unlike si version 2, inilalim na. So, konting ano lang, konting lubak lang or bato, tatamaan talaga yung pipe. No? Tapos, ang difference pa na ito ABS na, dual. So, pero ito hindi. Yung brake system niya. Yun. So, ito dual. So, pagdating naman sa panel gauge, same lang. Ayan, pakita ko sa inyo. Version 2. Ayan na. Pareho lang. Pero may pinagkaiba. Ang pinagkaiba ng version 2, may eco mode tsaka super moto or parang racing mode niya. Si version 1 wala. Pero same lang. Ayan. So yan. So pansin nyo parang bago pa, no? Kasi tingnan nyo yung odo na ito kung ilan. Parang brand new, no? Ayan, no? Walang gas-gas yan. Ang kinis.
Tignan niyo yung Odo kung ilan. 697, wala pa 1,000. Kaya parang bago lang din. Ayan, version 1. Ayan, ulit. Pakita natin, version 2. So, sa backlight pala, may nag-iba din. Ayan, sa tail light. So, dalawa na yung pinaka-ilaw niya. Pero pagdating kay version 1, isa lang. Ayan, isa lang. So, mas maganda for me, mas maganda itsura na itong likod na ito. So, hindi natin mako-compare yung pipe, yung tunog, kasi pareho. Iba na yung ano nito, yung exhaust nito. So, naka-acrophobic na. Pero, ganito yung stock din yan. Ganito rin yung stock niya. Ang tunog nito parang enduro. So, yun siya. Parehong 200cc. Ayan, oh. Ayun, actually pareho silang na drive na. Dito nabibigatan ako sa version 1. So pero pag sa version 2, maggaan siya, sobrang gaan. Para ka lang naka-scooter. Lalo pag biniyahe mo na, ang gaan. So yun lang. So dito ka sa version 1 na mas masculine. For me, ang version 1 talagang masculine. Tignan. So para talagang medyo ang dating niya is parang masculine car, diba? Muscle car. Pero dito sa version 2, more on medyo wide na. So nagmukhang touring na enduro, diba? Na adventure. Ang difference pa pala nila, guys. Ito, pakita ko sa inyo. So yung mga buttons niya dito, actually, for me, mas quality ang version 1. Mas quality pagdating sa buttons. Kasi pagdating sa version 2, yung klase nung, pareho lang ng specs, pero yung klase nung materyales, parang ang nipis na. So medyo nag-low end dito, pagdating dito. Ayun lang, pero the rest, handlebar okay naman. Pareng-pareho. Pati yung mga shock, parehong-pareho. Ayun. Wala namang pinagbago. Pero yun lang, napansin ko lang dito. Ito talagang solid Kahit nagkaroon ako before ng Duke version 1 din, talagang iba. Parang solid yung pagkagawa ng mga plastic. Pero dito, parang plastic na lang na local Pansin nyo yung parang manipis yung dating or parang makunat. Diba? Pero sa version 1, yung pagka-plastic niya iba. Mas maganda. Yun lang naman. For me lang naman. Pero syempre, despite of that, almost same lang. Diba? Mas ko lang to. Mas bet ko si version 1 kasi mas astig ang looks Mas astig ang look niya. Pero sa headlight mas gusto ko yung headlight ni version 1 version 2. So version 1 kasi mas isa lang yung niya. So wala pang LED. Si version 2 meron na So mas astig yung looks nung sa headlights pagdating sa headlight. So parang naka-wide siya Naka-wide din pababang ganun. Maliit. So hindi ko lang kung may kamukha parang Mass Rider yung itsura. Di ba? Yun lang, parang Iron Man. Ganun. So, pero dito, pagdating sa fairings, mas bet ko to, si version 1. Yun lang. So, almost same lang. Pati yata yung mga brakes. Yun pa rin. Yun ang brand. Hindi ko alam kung anong brand to. Yan. So, ito yung logo niya. Ito naman yung version 1. Ganun pa rin. Hindi naman nagbago. Difference lang, may ABS na yung version 2. Pati mags pareho, Same lang naman. Yung front niya pareho din. Front shock. So mas magaan to. Hindi ko alam kung bakit. Ang gaan talaga. Dito medyo mabigat.
para sa akin. So yun lang, tingnan lang natin yung difference. So both nasakyan ko na, parehong na-drive ko na rin to. Nagkaroon namin na ako before ng version 2 tsaka version 1 ng Duke. So ngayon lang ako nakapag-vlog. Yung pagdating sa, kasi ngayon lang ako nagkasabay na motor na meron akong version 1 tsaka 2. Mostly kasi nabibili ko, alternate. So it's either kung sino nauuna. So yun. Ayun pa pala, may difference pa pala sila. Yung susian. Ayan tingnan nyo yung susian. Nasa malapit sa panel gauge. Pero ang susian ng Duke version 2, nandito sa body ng tangke. Or parang big bike na yung style. Yun lang. So, pero parehong maganda no? Siguro nagkaka-diferensya na lang sa kung anong mas bet mo sa itsura. Ayan. Ikutan lang natin ulit. Version 2. 2020, I think 2020 model, meron ng version 2. Ayan. Parehong makina, pareho lahat. Ang pinagkaiba lang talaga yung fairings, yung headlight, yun. Pero the rest, pareho ng quality. Though ito, marami nagsasabi na na local version na. Kasi nga dito na ginawa, dito na inassemble. So pero doon, ito Austria made talaga. Dineliver, buo siya, ganito. May isa pa pala ako napansin ito. Ano ba tawag natin dito? Foot peg, no? Or parang foot, basta yun. So, actually mas matibay ito. Pagdating sa version 2, parang naging local na lang, yung bakal niya. Parang ni-welding lang. Ayan, nakita ba sa camera? Tapos nilagyan lang. Ito plastic bigla, Ayan, plastic, Plastic siya. Pero pagdating dito, mas maganda yung bakal. Then pagdating naman dito sa mga chassis, I think pareho lang. Wala namang pinagkaiba. Ayan, So dito sa version 2, ayan, ito pa rin naman. Mas makintab lang to, pero di ko mas glossy. Siguro baka sa paint lang. Pero yun nga nakapagtaka, mas magaan to. Ito mabigat. Lalo pag dinala mo sa highway, talagang minsan nahangin ka, parang scooter lang. Ganun siya. So yung pala ito, nakalimutan ko. Pareho lang naman. Kita pa sa camera, yung laki ng radiator. Yan din. Mas malaki ba? Pareho lang actually. Doon pa rin lagayan ng coolant sa gilid ng fairings. Ayun, isa pa yun. Ang hirap lagyan ng nito. Pareho sila nasa gilid pero ito nakabaon. So ang hirap salinan ng coolant. Kita ba? Ayan, ito siya, yung coolant. So kailangan mo ng embudo, paangat dito. Tapos dito ka magsasalin. So unlike sa version 1, kahit bumili ka ng bote, dito mo na isalin din. Ayan, mas madali. So yun lang ang difference nila. For me ito, mas bet ko pa rin si version 1. Mas maganda pa rin. Mas maganda ang quality unang-una. Kasi alam natin pag Austria made, syempre Europe made. So ito kasi local version na. Hindi naman local version, yung parts ko Europe pa rin, pero dito ginawa. Sabi sa Batangas daw. Hindi ko sure. May kakilala lang tayo sa KTM. Yun daw. So yun lang. Siguro kaya rin mabigat do kasi nga katulad na ito mga to, mas solid siya. Mas bakal to. Ito, plastic na. Tapos mas maninipis na yung bakal dito. Parang ni-low grade nila. Siguro para makatipid lang sa costing. Yun lang. Pero the rest, okay naman Ganda talaga. Maganda talaga itsura ng Duke. Yan. Yung Duke 390,
o 400cc na ito, version 1. Almost same ang itsura. Wala halos pinagkaiba. Ang difference, ang dito na sa version 2, makikita mo yung pinagkaiba. Kasi yung 390 na ito, dalawa yung panel nun eh. May hati sa gitna. Pero ganito rin ang itsura. 390 lang. 400cc na yun sa papers. So makikita mo lang yung difference. Tsaka yung gauge, panel gauge, yun, parang TFT na. Yung digital panel gauge niya. Yan. So yun. Ayan, version 1. Tsaka version 2. So, eto sobrang baba ng mileage. Kasi nga, ako bihira lang to ginamit. Pinagpracticean lang ng may-ari tapos nag-big bike na. Bumili ng big bike. So, pandemic yun. Nangyari daw. Pandemic. Hindi na nagamit. So, kaya less than 1,000 lang ang tinakbo. So, panalo yung makakuha na ito. Para kang nag-brand new ng Duke. So, binibenta ko to 95,000 lang. Rehistro to. Kompleto papers. Dalawang susi. May keycard. Kompleto. Original lahat. So, yan. Version 1. Binibenta ko 95. Yung version 2, actually for deliver ko na ngayon, sold na siya. So, yan. 100,000 yung version 2 natin. Mas malaki tinakbo, 6,000. Pero kasi version 2 yun, mas mahal talaga. Latest yung model. So, yun lang. Thank you. God bless everyone.